Come on. Check it out now. Woo! Halina't pag-usapan ng mga samot-saring bagay na parang mga tanga. Ubusin bawat sandali at magpalipas oras sa paksa na kayang mapigilan ng takbo ng sopas. Kita ng tawanan dito sa bagong tambayan. Ang tigong kalokohan na pagninilay-nilayan. Huwag nang tangkain sumubok, hindi kayo lusot. Bawag-bawang tanong, may pilosopong sagot. Yo, invento, mga misteryo. Kwentuhan na may amats na mga elemento. Samahan nyo kami at maglayag sa aming ilalapag na pang-relax. Mindstock. 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 Hey, what's up guys? It's your boy Alan here and welcome to another episode of Mindstock. Andito na naman tayo para magbigay ng impormasyon, mga impormasyong i-organize kailangan na pala sa inyong mga buhay. And as you can see, andito na naman tayo sa isang outdoor episode. Obviously, it's summer. And since it's summer, we are here in Nasugbu, Batangas, in Calayo Beach, sa Calayo, tabing dagat beach resort, together with my friends, Earl and JC, para bigyan na naman kayo ng mga wala akong kakwenta-kwentang bagay na hindi nyo kalaing gusto nyo palang malaman, di ba? And we're just chilling here with our iced coffee. Ayan. It's actually dapat hindi iced coffee to, dapat ice cream eh. May dirty ice cream dyan kanina, pero meron kasi ako meron ako nalaman tungkol din sa sa clone ng dirty ice cream, kaya medyo hesitant ako eh. Oo, alam niyo ba guys, kasi may urban legend tungkol sa mga dirty ice cream na namamang sorbeteryo cone daw nila. Ginagamit na yung pangulamot. Ginagamit na pangulamot yun ng sorbetero. So minsan parang even though gusto ko ng dirty ice cream, parang medyo hesitant ako kainin yung dulo. So ayun, kayo, anong tingin niyo about dun sa sa kasabihan na yun or dun sa urban legend na yun? Naniniwala ba kayo na yung dulo daw ng clone is dahil pinakukulangot daw? Ikaw muna, Earl, ang tingin mo? Ako, tingin so... Ako sa tingin ko, wala eh. Hindi ako naniniwala dun. Bakit? Walang katotohanan sa ganung paniniwala. Dapat ito like no, yan. Yan, walang katotohanan sa ganung paniniwala. Hindi ako naniniwala. Kasi, masarap naman yung dulo eh. Yung pinangungulangan. Parang ang sexual ng pagkakasabi mo sa labing dulo. Grabe na. Ilamin mo nga, ilamin mo yung Sabi ko. Hindi ko naman, hindi naman talaga, pinangano ng kulangot yung, hindi sana, hindi na binenta yun, grabe naman yun. Ikaw, JC, anong tingin mo? Ako naman mo, dali, siguro nung mga bata pa tayo, ginagawa lang siyang panakot sa bata. Kasi, diba, mga bata, pagka nakakita ng ice cream, nabili niyan, ganyan. Kaya, pag sinabi siguro, pag kainin yung dulo, siguro, ayun yung dulo natin na nalaman na parang madulo yun. Which is wala naman tayo face. Siguro para sa akin, may yung yung reaper code na parang malambot, tapos merong isa na hindi matigas na parang super code patawag. Siguro para sa akin. Parang no? Parang pagka yung ginamit mo siguro baka mabali sa loob ng ito. No? Saka baka magsugat-sugat. Oo, matalim. Siguro yun pwede. Pwede yung isa, yung wafer cone. Okay. Na yung pabilog yung Yung yun. Pero yung sugar cone. Sugar cone hindi, no? Parang may tendency siyang masira sa ilong mo. No, kasi paganti parang palumpia. Patulis. Malulis yung dulo. Well,
I mean, curious lang din ako. At if ever man yung mamang sorbetero na yun, yung ginagamit pang kulangot yun. I mean, tapos makakain mo, di ba? Parang technically, kumakain ka na rin ng kulangot nun, di ba? Alam, tanda ko nung mga elementary days ko, maraming mga klase ko dati eh. Kung pasimple eh. Pasimple yung kulangot, tao sa gilid. Kakainin nila yung kulangot na yun. Kayo ba? Ano mga experience yun doon? May nakita na kayong gano'n? Or from your personal experiences sa pagpakakain ng kulangot? Sa akin, to be honest, syempre bata pa naman tayo. Ang nagagawa ko rin, binibilog ko muna tapos wala tayong magagawa kasi ba? Kumakain ka ng kulangot? Alam mo naman, bata tayo nung panahon na yun eh. Hindi naman natin alam. Curious lang tayo. Diba? Kung anong lasa nung kulangot. What the hell? So, as time goes by, syempre, malalaman mo na kadiri pala yun. So, Kasi, mga nung bata ka. yung bata ako, syempre, Mga anong age? syempre mga 3 years old, 4 years old, hanggang mga 5 years old. Like years old? Oo, Like mga ganun. syempre, nag-iisip lang ka pala eh. Is, yung mga panahon, yan yung mga time na nag-explore kami. At iba na yun sa mga bata Ang talaga. lasa, natatanda. Oo, natatanda ako. Oh, you. Lasang asin. Seryoso ba? Oo, seryoso. Lasang Singalit asin. nito dagit is. Oo. Eh, ikaw, JC, anong experience, may personal experience? Ikaw, huwag mo sabihin isa ka rin sa kulangot gang, ha? Well, what point din? Sakayin ako kay Earth. What? Ayusin mo, ninanamiss na. Ayoko na makinig sa inyo. Well, sakayin ako kay Earth. Basically, di ba bata tayo, nandun yung ano yung pag-exo. Nandun yung ano nag-explore tayo na, ano ba yung, ang lasa doon, or ano ba yung, or saan nag-count up yung biro na may binibiro. May binibiro. Hindi, Pero not basically talaga, siguro. Hindi, wait, kumakain naman ako kulangot sa bata ka. Siguro. What the fuck? Huwag mo kami ng big answers. We want precise answers. Ito may ano pa ako kasi dahil nga, di ba, yung kulang, ba? Para siyang play kasi. Para siyang play. So, bago mo po siya makain, pinipilot ko na. Tapos kung parang may gusto kang forma na ano kasi, syempre, nung bata ka pa, parang may nag-explode ka. So yung, dahil mukha siyang clay, kung ano lang ginagawa mo sa kulang. Di ba? So parang bukod sa source of nutrient mo siya. Isa rin siya sa source of entertainment. Yeah, ganun nga yun. Two in one Yes! Ganun ang purpose ng kulang. Ito, bata pa. Siyempre, iba na yung ngayon eh. Iba naman talaga. Alam pa naman yung matanda na tayo eh. So, alright, sige. Okay. Gets ko na. Ang kadiri Oo, natin. pero tawag dito. Yung issue naman is yung phone, di ba? Hindi ko naman expect na makakaalam ako rito ng mga iba pang information talaga na hindi naman kailangan, di ba? Pero, tawag dito, tingin ko din, yung kasabihan na pag yung phone, di ba, ginagamit daw ng sorbetero para pangulangot. Tingin ko nga tama si JC, isa siyang act or isa siyang way of controlling kids na sobra-sobra kumain ng ice cream, di ba? Kasi yung pagkain ng ice cream, sa totoo lang, kung bata tayo, parang unlimited sa atin yan eh, no? Hindi katulad ngayon na parang mananawa ka na eh. Pero noon, walang tigil eh. And siguro may mga magulang dati na parang naisip na wala akong maisip na parang pwedeng ipang dahilugin sa anak ko para tumigil. Alam ko na, sabihin ko na lang yung mamang sorbetero na pinangungulangan yung phone. Baka tumigil. Hindi nila naisip. Eh di aayawan niya lang yung phone, yung ice cream pa rin gusto niya, di ba? Pero sa bagay, paano mo naman nga mabibigay yung ice cream kung walang phone? Pero minsan kasi mga sorbetero, meron na sila yung cups eh, no? Yung plastic. Tsaka tawag dito, meron yung nauso din yung yung lalagay sa sa buns. Oo, yun. Sa Vans? Sa Vans? Isa ka ba sa Vans nga? Ako, hindi ako talaga matinapay. Kahit kung bata ba ako, hindi ako masinapay. Pero nakikita ko siya.
na may mga bands yung mga sombrero. Pero yun pala yun, pinapalaman pala yung ice cream. Hindi ko rin expect yun. Ako din, mahilig din. Lahat ka naman mahilig ka sa mahilig sa lahat Oo, eh. syempre, mahilig Pati yung buns. Lahat. Pinapatulan ko talaga buns. Kasi Buns at ice cream. malambot yung buns eh. Tapos sinagaw pa ng ice cream. So, sobrang sarap nun. Okay, so isa siya sa buns ka. Oo. Eh ano, parang sa akin, parang weird. Tapos, ito pa, lalagyan mo pa ng ice cream cone. Siyempre, inisip mo, wala akong tira. So, masarap, di ba? Ayos, di ba? May balik na naman natin. Oo nga eh. Tapos na ako eh. Pagmumuna ako ng onti eh. Ako rin eh, nakamove on ako. Kasi yung kulangot yung pinag-uusapan. Kulangot sa... nag-uusapan yung ice cream. Ay, ice cream ba? So ayun guys, yun, para sa akin, isa siyang simple way of to control kids. Ayon kay JC and ayon kay Earl, yun na nga yun ang opinion nila. So guys, anong tingin nyo? Kayo, tingin nyo? Bakit at paano na-invento yung kasabihan na yun na ang mga mamang sorbetero, pinangungulangot nila yung cone ng ice cream? Comment down below and ayun, gano'n na lang. Ito naman yung actually this is a 3-part episode ng Mindstock Outdoors here in Nasug, Batangas in Calayo Beach. So this is part 1 guys, abangan nyo yung part 2 and 3. So ito ako si Amon Salgado and Earl and JC guys. Ayun, maraming salamat. See you on part 2 with my other guests. Abangan nyo kung sino. Peace out! Yo! Yo! Okay na.